Good day. I'm Alisa Diana Sarsha from PPA2B, and for today's topic, I want to share with you about the sources of power of public administrative system. Now let's find the objectives. First, to discuss the importance of public administrative system, and then next to determine the sources of power of public administrative system. Public administrative system refers to a network with specific rules, goals, structures, resources, and programs. So kung mapapansin nyo, dito sa Pilipinas, meron din tayong sarili, which is the Philippine Administrative System. So as the same as with the meaning nito, merong specific rules, goals, structures, resources, and programs ang nagagawa ngayon o nagagawa ng gobyerno. Kung mapapansin nyo, di ba, sa balita napapanood nyo, may mga programang itinayo at ipapatayo pa lang ang gobyerno na nakakatulong para makabigay ng magandang resulta para sa isang bansa at para sa mga tao. At kung saan ba nakukuha at kung paano gagamitin yung mga budget na kailangan sa bawat proyekto na binubuo sa loob ng isang gobyerno. It includes the internal processes of the interaction between and among public organizations. So, meron din, nagkakaroon dito ng relasyon yung bawat public organizations para magtulungan kung saan mai-implement, makakatulong at mamomonitor nila yung paglilingkod o pagkakaroon ng isang public policies. Public administrative system empowers people. Kung ngayon na mapapansin nyo at alam ng lahat na meron tayong demokrasya o democracy kung saan ang kapangyarihan ay nasa tao. It institutionalizes access to past services, decentralized and makes operation transparent, listen and works with people. Ang kapangyarihan ay nasa tao, kaya ang isang public administrative system, kinukonsider nila yung bawat boses ng mamamayan na maaaring makatulong pa sa ikaunlad ng isang bansa. Therefore, procedures should be made simple and local language should be used. Kung mapapansin nyo, di ba, nagkakaroon ng Pangulo ng SONA, kung saan ina-address niya yung mga information na about sa programa na tinatayo niya. So, doon pa lang pinapakita na kung gaano ba dapat ang isang public administrative system transparent at nagsiservisyo ng ayos sa mga tao. Para mas maintindihan, gumagamit si Duterte ng Ingles, Bisaya at Tagalog para maintindihan ng lahat. At sa panahon naman ni Benigno Aquino III ay Noynoy Aquino, pinakita doon na gumagamit siya ng Tagalog o Pilipinong salita para maunawaan ng lahat ang kanyang balak para sa isang bansa at sa mga tao. The next, sources of power ng isang public administrative system. Instrument of the state, government function are exercised legitimately, supported by enabling state policies and authority. So, sa isang public administrative system, merong kapangyarihan na magpasunod at mag-function ng naayon sa pagkakatuparan ng isang policies na binibigay ng gobyerno. The next is the enforcer and implementer of public policy. So, ang public administrative system ay ini-implement nito yung iba't ibang klase ng public policy na makakatulong sa isang bansa at sa mga tao. Service delivery system, decretion to determine quantity, quality, adequacy, and timeliness of service it provides. Sa napapanahong issue ngayon, nang maharap tayo sa pandemic, maraming complaints yung naririnig natin, and at the same time, meron din namang mga positive sides.
But then, ang trabaho ng isang public administrative system ay makapagbigay ng maayos na serbisyo para sa lahat. Kung mayroong inaasahang problema, mayroong inaasahan din dapat na solusyon. Sapagkat ito ay isa sa power na dapat meron ang public administrative system o maging ang gobyerno. Then, next is the participant and policy formulation. Advice is suit on legislation and policy making. So, sila yung mismong gumagawa ng mga pulisiyang makakatulong para sa lahat. Technical expertise, professional training of civil servants in areas of competence on policy issues. So, kung mapapansin nyo, ang public administrative system ay gumagawa ng way yan para sa mga tao na lalo na yung mga nagsisilbi sa isang community or sa isang bansa. Meron din sila na nag-provide sila ng karaniwang training na maaaring makatulong sa bawat mamamayan ng isang lugar. Katulad na lang, di ba, na magkakaroon ng isang training ng civil servants yung mga nagtatrabaho sa school, nagtatrabaho sa gobyerno. So, sa kanila yun. Sagot nila yun. And then next is nationwide presence, expansive reach to mobilize support for programs all over the country. So, ang programs na ginagawa ng gobyerno ay hindi lang para sa isang lugar, kundi para sa pangkalahatan, kapakanan ng isang bansa. Hindi lang to sa lungsod, kundi maging sa mga probinsya rin. Then that's the end of my reporting. Here are some vocabulary words that I've used in my presentation. First is the administrative system, management of the affairs of an organization such as business or institution. Then public, concerning the people as a whole. Public administration, the implementation of government policies. Public policy. Public policy is a course of action created, typically by a government, to respond to the public. Then I put here some reference that I've used. Thank you very much for listening.